my beloved Boss Mike Cervera. Ngayon, mga kababayan ko, puntahan naman natin tong si, kanina may nabasa ako dyan. Tingnan nyo mga kababayan na ito si Roy Anoro. Ayan, Hardcore. Yan. Kita nyo itsura mga kababayan. Yung buhok niya, giray-giray na. Sa totoo lang, yung buhok, pang tsaki na eh. Hindi na pang tao mga kababayan. Hindi na pang tao yung buhok mo, Roque. Bago natin iparinig yung sasabihin mo, pansinin muna natin yung buhok nito. Parang buhok ni Chucky, ano? Eto na. Roque, mahirap, no? Mahal dyan, no? Walang gumagawa ng buhok mo. Kasi nagtataka ako eh. Yung buhok mo para nang pinagupitan na buhok ng taong grasa eh. Ito na, pakinggan ninyo. Masyado ng hardcore talaga ang paggamit. At kasama, kumpirmado, si Liza Araneta Marcos dyan. So pare-pareho ba? Kita nyo, mga kababayan ko? Di ba, Maestro Paul, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, dito sa ating kaibigan, si Maestro Paul, brother, tawag ka nga sa akin. Mamaya, usap nga tayo. Oo, usap tayo. Para yung alam ko negosyo mo, puro pasyal eh. Oo. Gusto kong ipasyal yung mga kaibigan natin eh. Oo, para naman hindi laging nai-stress, buhayin natin yung negosyo mo lalo. Oo, para kumita ka ng lalo sa negosyo mo sa mga hindi nakakaalam mo, si Maestro Paul po, yan po ay parang may agency ka ba ng tourist, travel and tours, kontakin nyo si Maestro Paul. Sa mga balikbayan, si Maestro Paul po ay meron pong negosyo yan na travel and tours. Dito po yan, madalas sa norte ang kanyang pinapasyal. Yung mga magagandang mga talon, yung mga magagandang lawa, yung rice terraces, yung basta marami. Hanggang pagudpud nakakarating po yan mga kababayan. Maestro Paul TV, at huwag nyo na rin kalimutan na kayo ay mag-subscribe dahil kasama natin yan sa ating pakikipaglaban. Yes, travel and tours, local lang. Ayan, Maestro Paul, mamaya usap tayo. Kasi dali na. Baka pwede mamaya importante lang. Sampulan na lang natin kasi magba-birthday si Jan Angeles eh. Baka pwedeng ikaw na magmaneho para doon sa mga pupuntahan pasyal natin sa mga hindi pa niya nararating. So ito na. Ito mga kababayan. Talagang pinipilit pang itapal yung buhok niya. Mga kababayan pilit na itinatapal pa yung mukha ng basahang buhok. Pasok! Masyado ng hardcore talaga ang paggamit. At kasama, kumpirmado, si Liza Araneta Marcos dyan. Kita nyo? So pare-pareho ba kayong nag-hide dyan? Kita nyo mga kababayan, kumpirmado daw? Kumpirmado daw mga kababayan. Ngayon matapos nga na butatain ng Beverly Hills Police Department mismo etong kanilang propaganda na pekeng police report, ay hindi na nagsalita tong mga ito. Di ba? Hindi na nagsalita mga kababayan ko. Dahil mga kababayan, dapat po, kung ikaw talaga, kinang-ina mo, dapat po talaga mga kababayan, minumura tong mga ito eh. Dapat po ito, mga kababayan, ay matapos mapahiya, mali, dapat pinapaliwanag yung side, gaano man lang humingi ng public apology para dito kay First Lady at kay Pangulong Bongbong Marcos. Butata na nga eh. Diba? Thank you naman sa mga naka-like, nakapag-share, nakapag-subscribe na. Malaking bagay yan sa amin ni Maestro Paul TV
Malaking bagay ho yan. Butatan na ho sila. Pero wala ho kayong makita na kahit man lang pagsisisi sa ginawa nila na masama. Manang-mana talaga kay Digong, mga kababayan ko eh. Ha? Etong mga ito, hindi nyo man lang makakitaan ng pagsisisi sa nagawa nilang pagkakamali. Hindi ho katulad natin kapag ka namali tayo, hihingi tayo ng paumanhin eh. Di po ba? Pero eto, tignan nyo yung itsura. Kapag makikita nyo yung itsura nito, baka sabay-sabay nyo tong sapakin eh. Di ba? Halimbawa, kayo, pagka eto makakasalubong nyo, lahat kayo rito, ako sigurado, eto, Roque sigurado, kapag ka nakasalubong mo tong mga to, sigurado sasapak sa mukha mo. Pakinggan nyo, yung mga banat nila, na ngayon na butatana, di ba? Pero mga kababayan ko, wala. Wala. Parang walang nangyari. Matapos nilang linlangin ang sambayan ng Pilipino. Sumagot ka. Kita mo yung itsura. Kulang na lang, susubo to ng tignan nyo yung itsura, mga kababayan. Kulang na lang talaga. Parang susubo na eh. Kaya ba kayong nag-hide dyan? Sumagot ka. Kaabogada mong tao. Huwag kang magsinungaling. Diba? Nakakahiya ka sa profesyon pag ikay magsinungaling. Kita mo, siya pa sa kanya pagaling. Kaabogada mong tao ka. Nakakahiya sa profesyon mo na ikay nagsinungaling. Kayo ngayon ang lumabas na sinungaling. Paano ngayon to? Diba? Paano ngayon to, mga kababayan ko? Sila ang lumabas na sinungaling. Ano ngayon? Wala na. Di kayo ngayon ang nakakahiya. Kahiya na nga kung ikaw ay drug user, lalo pang nakakahiya kung ipagtatago mo pa yan. Dahil at least ngayon, pwede kang magpagamot. At pwede mong isalba ang bayan kapag aaminin mo na ang bisyo ay hindi lang nasa iyo, kundi pati sa iyong asawa. Kita nyo, damay-damay na, mga kababayan. Damay-damay na yung banat niya. Dahil sa isang propaganda na nilikha nila, ginagawa nilang pantira para masira si First Lady at si Pangulo. Pero kita nyo naman yung ebidensyang ginagamit nila na sila lang ang may gawa, nilabas ng katotohanan, ito'y peke talaga. Ano pa? Tindi, mga kababayan. Matindi. Galit na galit pa yan. Galit na galit pa. Yan ang redeeming factor mo bilang isang abogado. Aminin at hikayatin ng iyong asawa, magpagamot, sabay na kayo. Mag-couples therapy kayo kung kinakailangan. Siguro kayo muna magpa-mental. Ako naman, mga kababayan, siguro, ang kailangan nila magpa-mental, sabay sila ni Sarah. Isama na si Maharlika. Si Sarah, etong si Roque, tsaka si Maharlika, dapat magpa-mental na. Di ba? Dapat magpa-mental na itong mga ito. Yun muna ang gawin ninyo. Magpa-check up kayo sa mental hospital. At tulad ng ginagawa ni Sarang Baliw, dapat marami ring mga vlogger, camera na naka-live habang ginagawa nyo yan. Kasi kayo yung may tama eh. May tama yung ulo. Kasi etong Pangulo natin, kailanman hindi pa rin sila nakakapagbigay ng ebidensya. Walang ebidensya eh. Ang ebidensya nila yung gawa-gawa rin nila. Tapos pinapaniwalaan ng kapwa nilang mga tanga. Hindi na, ikaw, puganti ka na. Alam nyo, matutuwa siguro ang sambayan kapag eto nakulong na. Pero meanwhile na nagko-couples rehabilitation kayo, ibigay nyo naman ang pamumuno ng bansa sa tao na nasa tamang pag-iisip. Nasa tamang pag-iisip? Ayan na, mga kababayan. Nasa tamang pag-iisip ba si Buday? Paki-comment nga!
Sa mga hindi naniniwala na nasa tamang pag-iisip, sa naniniwala na baliw si Buday, press 1! Pag-iisip, walang iba kundi si Vice President Sara dahil kaya mo namang kinuha yan na Vice President. Kitang-ina, di ba, mga kababayan? Ibang klase! Oo, gusto lang talaga netong makalusot sa mga ginawa netong mga krimen eh. Isip, walang iba kundi si Vice President Sara. Si Sara. Si Sara ang ipalit daw. Lintik, matindi na ang tama sa ulo ni Roque. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.